Hallelujah, Hallelujah, I live in remembrance. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Biyernes ngayon mga kapatid, huling araw po ng Tinig ng Pag-asa sa linggong ito. At nagpapasalamat ako sa inyo pong patuloy na pagsama sa akin mula po Monday hanggang ngayon pong araw ng Biyernes. Muli po magkikita-kita tayo sa susunod na pong Monday para po sa ating pag-aaral ng Tinig ng Pag-asa. Subalit gusto kong ipaalala, meron po tayong pananambahan sa Tinig ng Pag-asa sa Sunday. Alas 8 po ng gabi yon dyan sa Philippines at 7 a.m. po yon dito sa Winnipeg, sa North America. Or sa USA, ito po ay 5 a.m. So magkakaiba po talaga tayo ng oras. Kaya po kung bago lang kayo sa channel na ito, ay iniimbitahan ko po kayo na patuloy pong sumubaybay. Makikita nyo po ang Tinig ng Pag-asa sa atin pong Facebook, Tinig ng Pag-asa Facebook group, Tinig ng Pag-asa Facebook page, at Tinig ng Pag-asa YouTube account. So para po hindi nyo na po mamimiss kung kayo po ay naghahanap ng mga aral, turo ng Panginoon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng buhay. Sa umaga pong ito, ang ating pong tatalakayin ay may kinalaman po mga kapatid sa setting goals and establishing priorities. Ayan. So alam niyo po nung unang nagpastor ako, o bago pa lang po ako nagpapastor, isa po sa kinatatakutan ko yan. Ano po? Yung goal setting, yung establishing of priorities. Kasi po, sa sistema po ng simbahang aking pinaglingkuran, once na ikaw ay naging pastor, ididistino ka sa isang local congregation. Napakapalad ng mga pastor po ng church na kinabibilangan ko, ano po, before. Kasi po, pagka-graduate mo ng seminary, nag-apply ka bilang pastor, tatanggapin ka agad, bibigyan ka agad ng church. Hindi po kagaya ng ibang mga nagsimula talaga sa grassroots, nagsimula sa church planting, mula doon sa walang mga kaanib pa, magsisimula sa church planting preparation, hanggang sa mag-evangelize, hanggang sa nagkaroon ng kaanib, hanggang sa naging established congregation. So yung pong mga ganong mga missionaries, sila po yung magagaling sa mga strategies, establishment of priorities, sa goal setting. Kasi po, galing sa grassroots, nakita po nila kung ano yung pinagmulan ng simbahan. Kaya po minsan, kapag wala kang fresh from the boat, fresh from the seminary, pagdating mo po sa church, ay nakaka-overwhelm yung pangangailangan. Ang daming gawain, ang daming miyembro, ang daming mga activities, hindi mo alam ngayon kung anong dapat mong gawin, anong dapat mong unahin. Kaya po mahalaga itong pag-aaral na ito para po sa mga Bible student or doon sa mga Bible seminary students, sa council members. Importante po ito bago po kayo umupo sa pagpaplano, lalo na po kung kayo po'y gagawa ng 1-year plan. It is very important na maunawaan ninyo ang mga prinsipyong ito. At sana po ay makatulong sa inyo ang pag-aaral na ito para po maging handa sa pagharap ng anumang mga tatahakin ng simbahan o ng anumang organisasyon o ng pamilya. Meron pong isang magandang panuntunan si John Maxwell na lagi niyang sinasabi. Sabi po niya, failing to plan is a plan to fail. So mahalaga po yung pagpaplano, mahalaga po yung pagseset ng goal, mahalaga po yung establishment ng prioridad. Kung mapapansin niyo po sa nakalipas na mga araw, ang akin pong mga itinuturo ay praktikal na mga bagay na magagamit natin sa pamumuhay. Time management, procrastination, ngayon po, setting goals and establishing priorities. Sa susunod na mga araw po ay gagawin natin ay mga Christian stewardship para makita natin ano ba yung mga dapat nating pinaggagawa. Ano po ba yung mga dapat nating inuuna? At mahalaga po ito kasi kapag na-miss po natin yung prioridad na dapat nating ginagawa sa buhay man nating personal,
sa trabaho, sa church, sa paglilingkod sa Panginoon, malaki pong pag-aaksaya ang oras na ating ginagawa kapag hindi po natin natumbok kung ano yung gustong mangyari ng Diyos. Kaya mahalaga po ito. So, sa susunod na mga oras, kung matatapos po natin, ay ating tatalakayin how to set or establish priorities and how to set a goal. Ayan. So, ang atin pong talata na pagbubulayan ay matatagpuan po sa Ephesians chapter 5, 15 to 17. Ang sabi po dyan, look carefully then how you walked. Live purposefully and worthy and accurately, not as the unwise and witless, but as wise and sensible, intelligent people, making the very most of your time, buying up each opportunity because the days are evil. Therefore do not be vague and thoughtless and foolish, but understand and firmly grasp what the will of the Lord is. Yung pong binasa ko na ito ay Amplified Bible. So, ang ganda po kasi ng mas madaling intindihin at medyo maganda ang pagbibigay ng diin dun sa mga salitang vague and thoughtless and foolish. Minsan po kasi yung mga ginagawa natin masyadong vague. Alam mo yung vague sa Tagalog? Masyadong malaki, malawak, pero thoughtless. Hindi pinag-isipan. Mga gawaing ang lalaki pero foolish. Mga gawaing akala natin tama pero mali. Kaya importante po ang paalalang ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Na kung tayo po'y nasa simbahan, maganda yung ginagawa natin ay may target, may goal, may objective. Bakit ba natin gagawin ito? For the purpose lang ba ng fellowship? Ngayon, yes, importante ang fellowship. Pero bakit tayo nagfe-fellowship? Para lang tayo magkita-kita, para may pagkain, para ano po ba layunin? Huwag niyo pong kakalimutan na lahat ng gawain na para sa simbahan, na para sa gawain ng Panginoon, ang dapat pong mabigyan ng kaluwalhatian ay ang Panginoon. Minsan nakakalimutan natin ito Lahat ng gawain natin nakasentro na lang sa gusto natin. Nakasentro na lang kung ano yung makapagpapasaya sa atin, yung ginagamit nating katuwiran, yung iyan ang makakatulong para magpaalakasan. Mga kapatid, minsan po dapat tanggalin na natin yung idea natin. Bagamat mahalaga yung magpalakasan, no? Huwag na naman po ninyo kung ma-misinterpret. Mahalaga yung pagpapalakasan. Pero ang punto ko, ang ultimate goal at ultimate purpose ng simbahan, kaya siya itinalaga ay para bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Katawan tayo ni Kristo Kapag tayo lumalakas, nabibigyan lalo natin ng glory ang may-ari ng katawan. Yung ulo ng katawan, which is Christ. Kaya mga kapatid, importante po na makita natin ang ilang mga prinsipyo papaano natin gagawin ang mga gawain na itinalaga ng Panginoon sa kanyang simbahan. Siguro po, bahala na kayo mag-conceptualize kung saan nyo gustong gamitin ang aspeto na ito ng goal setting at ng establishment of priorities. Kung gusto niyo sa pamilya, then so be it. Kung ikay ama ng tahanan, sa relationship mo sa asawa mo at sa mga anak mo, so be it. Lahat ng ating ginagawa sa buhay, kailangan may particular na goal. Pag naging goal-oriented po ang isang tao, makikita niyo po, nakaplano ang lahat ng kanyang gagawin. Hindi po siya sumusuntok sa hangin. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo Hindi ako sumusuntok sa hangin. No? Kundi ako'y tumatakbo sa takbuhing ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Ayan. So, mahalaga po iyon mga kapatid. So, meron pong isang kawikaan, si J.B. Phillips. Sabi po niya, live life then with the due season of responsibility, not as men who do not know the meaning of life, but as those who do. Make the best use of your time, despite the evil days. Don't be vague, but grasp what you know to be the will of God. Yan po mga kapatid ay tawag doon? Translation ni J.B. Phillips ng atin pong talatang pinagbubulay-bulayan ngayon. Yan pong Ephesians 5:15 to 17. Yan. So, una po nating
tanong na dapat sagutin sa pag-aaral na ito ay, what is the difference between purposes, goals, and achievements? Ayan, so tatlong bagay po yan na bibigyan po natin ng pagpapaliwanag. Anong pagkakaiba-iba ng layunin o ng purpose, ng goals, ng adhikain o tudlain sa achievements? Ano po ba ito? So unahin po natin bigyan ng definition yung purpose. Ayan. Ano po ba yung purpose? In an overarching sense, a purpose is the thing for which a person is born. That is the meaning of purpose. Is the thing for which a person is born. So lahat po ng bagay, lahat ng naimbentong bagay, lahat ng bagay na nandito sa mundong ito, ginawa po yan with a purpose. May layunin ang bagay na yan, kaya yan ginawa. Hindi po ginawa ang isang bagay para gamitin sa maling bagay. Kapag sumunod ang isang bagay ayon sa disenyo at layunin ng kanyang pagkakalikha, magtatagumpay po ang bagay na ito. Amen po ba mga kapatid? Kaya importanteng ma-define, importanteng maintindihan, maunawaan. Ito po ang problema. If you don't know the purpose of a thing, the tendency is for you to abuse it. We have a tendency to abuse something na hindi natin alam kung anong gamit nito. Lagi ko pong ikinukwento. Naalala niyo po ba mga kapatid yung kwento ng bote na nahulog sa eroplano, bumagsak sa tribo ni Nick Sau doon sa Gods Must Be Crazy, Part 1. Yung pelikula nung bushman na si Nick Sau. Nahulog yung bote, napulot po nila, dinala sa tribo nila, pinag-away-awayan po nila yung bote dahil ang akala nila ito is something that came from God. And because it's something came from God, gusto nila makuha ito, gusto nila maangkin ito. Bote lang ng Coca-Cola yon na ininom nung isang nakasakay sa aeroplano, inihulog, bumagsak sa tribo. At doon na po umikot ang istorya mga kapatid nung Gods Must Be Crazy dahil yung bagay na hindi nila naiintindihan ay ginamit nila sa kung saan-saang paraan. Ganon din po ang buhay natin mga kapatid. Sa simpleng paliwanag, ang buhay natin ay meron pong layunin. Nagkakaloko-loko ang buhay kung ito'y gagamitin natin sa hindi tamang disenyo ng may likha nito. Kaya kung uunawain lang po natin, we can find the purpose of our life through the mind of the maker of life. If you want to know the purpose of your life, then you need to go to the maker and ask the maker. Lahat po ng sasakyan, bagay, electronics, kung ano mang bibilihin ninyo, kahit po medisina, gamot, kung ano man, may kasamang leaflets yon, may kasama po yung information kung ano yung bagay na yon. Meron pong service manual po yung mga yan, na yung pong service manual na yun ang babasahin mo in case na meron kang informasyon na gustong malaman doon sa bagay na yon. Cellphone, kotse, kung anumang electronic equipment, computers, laptop, etc. etc. Hindi po basta-basta gagamitin ito. Hindi po basta-basta ipapamuhay ito. Malaki ang chances ng kamalian, trial and error kung hindi mo po alam ang layunin. And this is where most problem of our lives arise. Dahil po hindi natin natutumbok yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Now, paano natin hahanapin ang kalooban ng Diyos? Dito po naman tayo na pagsasamantalahan. Dito po madalas ang mga tao ay napagsasamantalahan ng mga shaman, ng mga albularyo, ng mga seers, yung mga taong nakakakita daw ng kung ano-ano, at mga pastor na bulaan at mga pastor na Pentecostal. Yung mga pastor nagsasabing, ito ang sinabi sa akin ni Lord. This is what God said to me, and I am saying to you. Yung po, nagbubulaan yung pastor na yun. Kailan niya narinig si Lord? Kailan siya kinausap ni Lord? At kung may pinasasabi si Lord, sa panahon natin ngayon, huwag kayong magpapaniwala.
Ang sabi po ng Bible, kapag may nagsabing nandun ika ang Kristo, kayo maniniwala. Biblia na po nagpapaalala nun eh. Sapagkat mga kapatid, ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang mga salita. Kompleto ang scripture para hindi kayo maligaw. Kaya ang mga early reformers binigyan ng emphasis pagdating sa revelations ng Diyos, hayaan yung i-reveal ito ng kanyang mga salita. Sabi nga po ni Angel man o kung sino man ang mangaral sa inyo ng ebanghelyong hindi namin itinuro, ang sabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong paniwalaan. Ngayon po, mga pastor, tatayo, I would like you to hear what the Lord said to me. Oh my, gulay. Parang sila ang boses ng Diyos. Bakit kailangan pa sabihin ng pastor yon kung babasa lang naman siya ng scripture? Hindi ba pwedeng para tanggalin na yung atensyon sa kanya, ay sabihin na lang niya, ayon po sa sulat ng Biblia, sinabi ng Diyos, ganito, ganito, ganito. Ngayon po usong-uso ngayon yun. Kaya nabobola yung mga tao dahil akala nila yung mga tagapagsalitang ito totoong kinakausap ni Lord. May papatong-patong pa yan ng kamay at may mga declaration pa yan. I declare na ikaw ay magkakaanak, ganito, ganyan, ganyan. I declare healing to your body in Jesus' name. Ginagamit pa si Lord. Ginagamit pa ang salita, ang Panginoon sa mga pagyayabang nila. Na para bang sila ang kinakausap ng Panginoon. Mali yun. At yung mga tao, para hindi maloko, importante po mga kapatid, alamin ninyo ang layunin ng buhay sa pamamagitan ng pagbasa ng sulat ng Diyos sa Biblia. If you want to know the purpose of a thing, go to the mind of the maker. And you know where to find the mind of the maker? It is in the scripture. The Old and the New Testament, iyon ang isipan ng Diyos kung saan nagsalita ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kumpleto ang Biblia mga kapatid para sa lahat ng kailangan mo sa buhay. Kumpleto ang Biblia tungkol sa lahat ng information na gusto mong malaman tungkol sa layunin mo. Iyon ang service manual ng buhay natin. Ang Biblia ang atin pong label, yung pong prescription. Ito po yung nakalagay na leaflets sa bawat isang taong lalabas para basahin at malaman ang kanyang impormasyon. Yun po ang Biblia. Ang problema, gamit ka ng buhay mo nang hindi mo alam kung ano layunin kasi hindi mo binabasa ang iyong service manual. Now, it is the unique thing for which we were created. The purpose is the unique thing for which we were created. It is the race that they are to run. Ano po? It is the reason for our existing. It is the unique thing for which they were created. It is the race that they are to run. It is the mark of the high calling to which they are to attain. Yan po mga kapatid, ang meaning ng purpose. It is the course that God has laid out for you and for me, for all of us. It is the will of God for one's life. Yon ang purpose. Now, in a more limited sense, a purpose is a general objective that a person sets before him or herself as a destination to be reached. Now, yung mga maliliit na detalye dyan, yung mga maliliit na bagay, like kung kailan ka mamamatay, kung ilan ang magiging apo mo, kung ano magiging trabaho mo, yung mga bagay na yun, tinutuklas na lang yun habang sumusunod ka sa major purpose ng buhay mo. But the problem is we are so consumed, masyado tayong interested doon sa mga minor details ng buhay sa halip na doon sa major purpose ng buhay. Masyado tayong engrossed sa pagtuklas ng mga
minor purpose, nami-miss natin yung tunay and bigger purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi po ni Billy Sunday, more men fail through lack of purpose than through lack of talent. Ulitin ko, maraming tao ang naging failure sa buhay for lack of purpose kesa dun sa lack of talent. Kahit po napaka-talented na tao, pwedeng magamit ang talent sa maling layunin at ikapahamak. Pero yung taong merong purpose, malinaw na layunin, madalas nagtatagumpay kahit konti lang ang talent. Kasi namumuhay siya sa isang buhay na tumbok, tiyak, tama ang direksyon. Yan po ang purpose. Amen? Now, let us go to the next one. The difference between purpose and now is the goal. What is a goal? Well, a goal is a long or short-term target or proposal that you place in front of yourself as a specific step or challenge toward accomplishing your ultimate or limited purpose. Kanina mga kapatid, sinabi natin, kung alam natin yung ating layunin, alam natin kung ano yung purpose or ultimate purpose natin, yun po ang ating tatakbuhin. Yun po ang atin pong aabutin. Para maabot yon, magseset ka naman ng goal. Ayan. So nakuha niyo po mga kapatid. Sa pag-abot ng layunin na yon, na nais ng Diyos para sa iyo, magseset ka ng goal. Kaya po dapat, pag nagseset ng goal, kinukonsulta rin natin kung ang goal ba ay makatutupad sa layunin ng disenyo o gusto mo lang. Nakuha niyo po mga kapatid, maging paalala ito sa bawat individual, maging paalala ito sa bawat nanunungkulan sa simbahan, maging paalala to sa mga leader, sa mga miyembro ng simbahan, sa ministeryong ating ginagawa. Goal ka ng goal, ang goal mo naman ay puro pansarili, ang goal mo naman ay para mabigyan ka lang ng kaligayahan at masunod ang gusto mo. Ay hindi po goal na yun, hindi po ganon. Dapat pag magseset ka ng goal, it is aligned to the purpose. Kasi po ang layunin ng goal, whether it is short term or long term, it is a target or a proposal that you place in front of yourself as a specific step, a specific challenge for the accomplishment of your ultimate purpose. Malinaw po ba mga kapatid? Minsan po hindi natin ma-distinguish yung purpose at saka yung goal. If you will set a goal, determine your purpose first. Ito po ang problema ng mga organisasyon eh. Ito ang problema ng mga simbahan kapag na-miss na nila yung purpose. Goal na lang ng goal. Pero yung goal, hindi malaman kung saan papunta. After 3 years, iba yung goal. Panibagong 3 years, iba na naman yung goal. At kasi nangyayari ito kasi hindi define yung purpose. Pag define yung purpose, yung goal dire-diretso sa pag-abot doon sa purpose. Di po galit, nagpapaliwanag lang. Kaya yung mga simbahan, magpapalit-palit man kayo ng leaders, magpapalit-palit man kayo ng pastor, kapag define yung purpose nyo at alam nyo the reason of your existence, lahat ng goal nyo patungo sa pag-abot ng purpose na yon. Amen, mga kapatid? Kaya mga kapatid, kapag member ka ng council, member ka ng leadership, aba kapatid, dapat ikaw nakakaalam kung anong purpose. Kung hindi mo pa alam, baka si pastor di rin alam. Umupo muna kayo, pastor, ano po bang purpose ng simbahan? Ano po bang dapat ginagawa natin? No? Alam niyo po mga kapatid, dinefine na nga po ng Westminster Shorter Catechism kung ano ang chief end of man. The chief end of man is to give God the glory. That is a major thing when it comes to the function of every man.
to give God the glory. Ganon din ang church. Ang simbahan, the ultimate purpose is to give God the glory. So kung ganon, dapat ang lahat ng goal ay nakagear towards giving God the glory. Problema, hindi ganon. Ang akala po ng iba, ang purpose ng church, maglundagan na lang, maging mega church para matanyag, para tayo'y sumikat. O di parang Torre ni Babel kayo niyan. Naalala yung mensahe kahapon. Para kayo si Torre ni Babel, you are going to build a city with a tower, with a name. Ano yun? That is your purpose? Purpose po yan ng mga taong kinamuhian ng Diyos. You want to be big, you want to be mega, you want to be somebody with a name? Well, kung ganun po ang inyong pananaw, tingnan ninyo kung kaninong purpose yan. Purpose ba ng Diyos yan o purpose ng mga taong kinamuhian ng Diyos? Kaya pinaghiwa-hiwalay at binago ang kanilang mga lengguwahe. Dahil po dito mga kapatid, ise-set up ninyo ang lahat ng goal ninyo sa pag-abot ng layunin. Kaya, importanteng alamin kung anong layunin. No? Ano pa ho mga kapatid? Now, let's go to the achievement. Yan po yung goal. Ano po? Ano meaning naman ng achievement? Ang achievement, ito pong kahulugan. Achievement is the realization of a goal or purpose. Ayan. So it is to finish, to carry out, to bring to an end, or to obtain the final result. Kaya magkakaroon ka ng achievement, mga kapatid, pag na-accomplish mo yung goal. Pero ang ultimate evaluating test niyan, yung bang goal na yon na na-achieve natin is aligned to the purpose. Pag align sa purpose ang goal at natapos po yon, palakpakan po tayo dahil na-achieve natin ang goal. One example, the building of the walls of Jericho. Oh, the walls of Jericho, the building of the walls of Jerusalem through the time of Nehemiah. Napakinggan ko po si parin Jonathan noong isang araw. Tinatalakay po yung aklat. Jonathan Rumakin. I'm talking to about Pastor Jonathan Rumakin. Tinatalakay niya po yung walls of Jerusalem. Nang tinawag ng Diyos itong si Nehemiah para itayo ito. So, ipinakita ng Diyos doon na kailangan yung walls of Jerusalem dahil ito po ay palatandaan din ng proteksyon ng Diyos. Kapag merong proteksyon ng mga anak ng tao, ang mga anak ng Diyos, ang bansang Israel, kapag sila'y nasa protective place, ito po ay proteksyon ng Diyos sa kanila, maluluwalhati ang pangalan ng Diyos. So any achievement on the part of the Israelites, laging na-associate po yun sa proteksyon ng Diyos. Kaya alam yon ni Ezra, na nagbalikan na sina Ezra sa Jerusalem, nakita nila, wasak yung bayan, kahiya-hiya, no? Desolate, devastated. So sabi nila, let us start building. Ang problema, paano natin to itatayo? So ang ginawa po nila, they set a goal. Ang goal nila, maitayo ang pader. Paano natin gagawin ito? So naghanap sila ng mga karapat-dapat na tao para makatulong sa kanila. Una nilang pinuntahan si Nehemiah. Si Nehemiah humingi ng tulong sa hari. Si Nehemiah pumunta sa mga tao, humingi ng tulong sa mga tao para ma-establish. At araw-araw, may specific goal sila sa pag-build ng walls of Jerusalem. And after 52 days, na-achieve po nila ang realization of the goal. Na-achieve po nila. Purpose, goal, achievement. Sa chapter 8 ng Book of Nehemiah, natupad ang layunin ng Diyos para sa kanila. Sa chapter 8, nabigyan nila ng glory ang Diyos, sinamba nila ang Panginoon one whole day. Can you imagine? Because they were able to achieve the goal, isang buong araw na pananambahan. Maghapon si Ezra tumayo sa pulpito, walang ginawa kundi mangaral. At habang nangangaral si Ezra, mga tao walang sinasabi kundi amen, 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 amen.
Can you imagine that? Dahil ang lahat ng kanilang ginagawa ay for the fulfillment of the purpose. Yung goal nila ay for the purpose. Yung achievement nila ay for the glory of God. Amen? Sample yun. No? Ultimately, the achievement of our created purpose will give a sense of significance in our lives. Byproduct na lang po, take note, no? Ang pagsunod natin sa layunin ng Diyos at kung tayo pagpapalain ito, byproduct na lang yon ng pagseset natin ng goal ayon sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ayan. Now, let us go to some arguments or some of the objections to the idea of setting goals. Marami pong mga tao, wala nito. They don't set goals. Yung pong mga attitude na, que sera. Ano ba yun? Spanish ba yun? Yung, que sera, whatever will be. The future's not us to see. Que sera. Sa Tagalog yata yun. Sabi, bahala na. Hindi naman natin nakikita ang bukas, kaya bahala na. Parang ganun. No? So, ito po mga kapatid ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang hindi nagseset ng goal. Di ba kayo nagtataka bakit inuna kong talakayin yung procrastination? Kasi yung mga taong nagpo-procrastinate, sila yung pangunahing tagasira ng sarili nilang goal. Magsasabing bukas ganito ang aking gagawin, pero hindi naman gagawin because of procrastination. Kaya sinunod natin yung time management para bigyan ng emphasis ang kahalagahan ng bawat oras. Kasi po sa goal setting at sa pagtupad ng purpose ng Diyos, kasalanan natin sa Diyos kung hindi natin gagamitin ng maayos ang ating mga oras. Mga kapatid, palagay ko kung nagbababad kayo sa tinig ng Pag-asa, meron kayong natututunan para iayos natin ang ating mga buhay. Amen po ba? Now, what are some arguments or objection to the idea of setting goals? Una, sabi nila, goal setting is not specifically referred to in the Bible. Well, wala naman talaga ho. Sinabi ng Diyos, ito mag-goal setting kayo, ganito gawin. Wala naman talaga sa Bible yon. Pero hindi palibasa na hindi nakasulat sa Bible ay hindi po ito totoo. Marami pong naka-implied. Ano ba ibig sabihin ng implied? Hindi po directly sinabi pero binibigyan ng emphasis ang kahalagahan nito. In fact, sa sulat po ni Haring Solomon, punong-puno ito ng ganitong mga idea. Lagi po sinasabi niya, obserbahan ninyo mga hayop. Yung mga, sabi po, yung gagamba, gumagawa ng sapot sa bahay ng hari. Buting gagamba nakakagawa ng sapot. Bahay ng gagamba yun, hindi po ba? Yung pong langgam, sabi niya sa mga tamad, puntahan ninyo ang mga langgam, kayong mga taong tamad. So makikita niyo po mga kapatid, ini-imply ang kahalagahan ng pagpaplano, ng paghahanda, ng pagtatayo. So bagamat it is not specifically referred to in the Bible, we cannot object to the idea that goal setting is a must. Amen? Ano po sabi ni Jethro kay Moses? Naku Moses, mahihirapan ka sa ginagawa mong yan. Walang sistema. Mula umaga, pagdating ng umaga, wala ka nang gagawin kung hindi ano tawag doon? Kung hindi intindihin yung mga sinasabi ng mga tao, yung mag-attend sa kanilang needs. No? Araw-araw ganun. Kaya sabi ni Jethro, lagyan mo sistema. Magplano ka. Yung mga hati-hatiin mo mga tao. May mamamahala sa ganito, may mamamahala sa ganito. Yung hindi na lang nila kayang pamahalaan, yun na lang ang gagawin mo. That is setting goal. Anong purpose nun? Para maministeryohan ang pangangailangan ng tao. Sabi nung iba, ito yung madalas to sa mga Pentecostal. Goal setting violates the principle of faith and believing God. Yung bang tipong as the Holy Spirit leads.
Oo, huwag na, hayaan natin yan. Pastor, wala na ho tayong suswelduhin. Wala na kayong sweldo sa susunod na buwan. Hayaan nyo na yan. Bahala si Lord dyan. Mga, mga kapatid, mapuputulan na tayo ng kuryente bukas. Hayaan mo yan. The Lord will provide. Huwag mo nang gamitin niya sa sasakyan, walang preno. Hindi, God will protect me. Mga kapatid. Minsan natatawa na lang ako sa mga example na ginagamit ko sa inyo. Pero gaya ng binanggit ko sa inyo at nakakakilala sa akin, I always go to the extreme example. Para po ipakita yung talagang kamangmangan ng hindi pagpaplano. Halimbawa, ang sweldo mong tinatanggap mo, ganito lang, bumili ka ng bahay na ubod ng mahal, tapos magagalit ka sa Diyos pag maiilit na yung bahay mo dahil wala kang pambayad. That is being irresponsible. Tapos ikaw, nakatira ka na parang hari, parang prinsipe, ang mamuhay. Inamumuhay ka na parang hari, para kayong mga reyna, na lahat, bili dito, bili doon. So, on a limited income. Naku, hindi na ba kayo marunong mahiya nun? Live by the means. Kung ano lang ang pangangailangan. Yung bang tipong, alam mong mahihirapan ka, pero mga anak mo nasa private lahat. Hindi ko po sinasabing mali yan. Pero mamuhay po tayo ayon doon sa pangangailangan at ayon doon sa kakayahan. Goal setting ang kailangan yan. Live within the budget. Budgeting is goal setting. Good management of finances is part of the goal setting. By the way, isang araw, yan naman pag-usapan natin. Usaping budget. Usaping pera. Hindi ko po sinasabi ito dahil ang galing kong mag-manage ng pera. Pero mga kapatid, hindi po sa pagyayabang. Sabi ko sa misis ko, mawalan tayo ng trabaho, mabubuhay tayo kahit isang taon nang hindi tayo nagtatrabaho. Yun po. Ayan, narinig naman po yan ng mga kapatiran dito sa Canada. Yun po, meron po akong buffer na isang taon. Kaya po naming mabuhay sa pangkasalukuyang pangangailangan namin ng isang taon kahit wala kaming income sa isang taon. Wow, ang dami palang savings ni Pastor Ruel. Pero sinasabi ko po ito hindi pagyayabang, pero bahagi ito ng planning, bahagi ito ng goal setting, bahagi ito ng pagpapasya. Bakit? Bakit meron ganon? Winidraw namin, mga kapatid, ang mga kagustuhan namin. Hindi po namin sinunod ang mga kapritsyo at gusto namin. Hindi pa kami nakatravel. Sa halip na gastahin namin sa travel, pagpunta sa ibang bansa, hindi po namin ginawa, isinave namin. Hindi pa ho kami nakauwi sa Pilipinas. Kung uuwi kami sa Pilipinas, 5 kami, 10,000 dolyar pamasahe pa lang namin, hindi po namin ginawa, sinave namin. Wala pa ho kaming biniling bagong kotse. Ang kotse namin, naka-4 na palit na ho ako, puro po segunda mano. Dahil alam ko po kung gaano kamahal ang brand yung kotse. Hindi namin ginustong bumili kasi kailangan namin ng pera, isave namin for a rainy days. Mga kapatid, marami hong mga bagay na pwede naming bilihin kung gusto namin, hindi po namin binili. Dahil hindi yun prioridad. Hindi po yun bahagi ng pagsunod namin sa layunin ng Diyos sa buhay namin. Kaya may sistema dapat. May plano dapat. Kaya yung mga sasabi, bahala na yan. Huwag na kayo planning. Bahala ang Lord dyan. Mga kapatid, hindi po yun pananampalataya. Recklessness po yun. Kaya pagdating ng panahon ng mga panahon ng mga kalamidad, panahon ng pangangailangan aasa, hihingi, magmumulestya. Hindi po ba mga kapatid? Kaya, eto po, hindi sa pagyayabang. Yung mga Pentecostal na simbahan ngayon, hindi malaman kung saan susuot. Hindi malaman paano gagawin. Kailangan magtipon-tipon face-to-face. Nilalabanan ng gobyerno para makapagtipon face-to-face. Kasi wala silang income. Dahil hindi sila nakapagplano.
Pero ang Winnipeg Unida hindi po sa pagyayabang. Dahil naihanda ang Winnipeg Unida sa panahon ng trahedya, ano pong nangyari? Ang programa, ang sistema, ang amin pong mga gawain, lahat ay pwedeng mabuhay at mag-survive sa online meeting. Ang mga miyembro ng simbahan na poproteksyon at naaalagaan dahil nasa small group. Kahit mag-pandemic pa ng 5 taon, connected pa rin ang Winnipeg Unida sa isa't isa through the small group. Yung iba, wala. Dahil walang plano, nga, ni hindi alam kung saan nahagilapin at kung ang mga miyembro ay babalik pa ba kung sila ay mag-face to face. Kaya pinagpipilitan, galit sa gobyerno, mag-face to face na agad. Mga kapatid, hindi kami nagmamadali dyan. Yung finances, yung pangangailangan, yung sweldo ng pastor, mga kapatid, advance pa ho ang cheque ko. Hindi ho sa pagyayabang, dinadala po sa akin dito, nung aming treasurer, 4 na cheque. Para sa 2 buwan yun, kasi bi-weekly ho ang sweldo eh. Minsan po advance na sa akin, ako na lang po magde-deposit nun. Post-dated. Hindi po sumablay kahit minsan sa pagpapasweldo sa pastor nila ang Winnipeg Unida kasi bahagi yan ng plano. Yun pong 1 taon na amin pong mga gagastahin sa mga gawain, ayos na po yun, solved na po iyon. That is goal setting. Hindi yung hindi mo malaman kung saan nahagilapin, saan mo ito kukunin. Kasi yung mga miyembro, hindi tiyak, hindi naturuan, hindi na naturuan ng tamang stewardship. Bagkos every Sunday, china-challenge lang sa na magkaloob, paiiyakin, pipigayin para magbigay. Alam niyo po mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo, ang isang Kristiyanong naturuan, hindi mo kailangang hingian. Ang Kristiyanong naturuan kusang ibibigay, alam nilang hindi yun kanila, alam nilang responsibilidad nila yun sa Diyos. That is proper stewardship. Kaya, ang Winnipeg Unida po mga kapatid, dahil inuna nila yung mga prioridad, inuna nila yung alam nilang mahalaga. Naku po, last month, $16,000 ang offering ng Winnipeg Unida. Mas malaki pa kesa nung kami ay walang pandemic. Mas malaki pa kesa nung nag-face to face. Mas malaki pa ngayong online. Direct deposit. Nakuha niyo po mga kapatid ang aking pinupunto. Kapag merong sistema, merong goal, merong pong achievement. Kaya hindi po totoo yan, mga objection na yan. Na goal setting violates the principle of faith and believing God. No. Alam niyo po mga kapatid, ito, sasabihin ko sa inyo, ang Israelita sa ilang ay lumalakad araw-araw sa wilderness na yan. Pero ang Diyos, nag-set siya ng goal. Anong goal? Araw-araw, pupunta kayo sa ilang, mamumulot kayo ng kakainin ninyo. Araw-araw. So ang goal ng bansang Israel, ang goal ng bawat pamilya, pupunta ka sa ilang, pipitas o pupulot ka ng kakainin mo araw-araw. That is faith. You need to follow that by faith. But that is also a goal that you need to fulfill. You need to set goal. Ang Diyos, ang sabi, pag kumuha ka ng Lunes, Martes siguradong meron. Pero kung kukunin mo ng Lunes, yung kakainin mo ng Martes, sigurado panis yun kinabukasan. Kasama yun sa layunin ng Diyos eh. Ang Diyos mismo may goal, may layunin ng likain ng sanlibutan, bawat araw specific. Tapos tayo, wala. Yung mga as the Spirit leads. Yung pananambahang walang oras kung kailan matatapos, bahala na. Yung prayer meeting na hindi tiyak kung kailan matatapos. Napasarap ika sa pananalangin eh, walang alam. Hindi na alam kung kailan matatapos, ating gabi na. Sa susunod, may a-attend pa ba ng prayer meeting pag ganon? Kaya yung iba mga kapatid, tamad eh. Dahil po sa ganong mga sistema. Sabi nung iba, goal setters are driven people and are no fun to be around. Long time masyado, puro goal tayo, puro goal na ganyan. Kaya yung iba, tinatamad sa atin kasi puro tayo goal.
Yung mga goal-setting people, hindi yan masarap kasama. KJ yan. Mga kapatid, hindi po yan totoo. Mas walang kakwentang kasama yung mga taong walang goal sa buhay. Ewan ko po, kung kayo pa ipapasok sa isang leadership, natatanungin nyo, ano po bang goal nito? Wala, basta join ka sa amin, bahala na kung saan tayo makarating. Ewan ko po, kung gusto nyo po yung ganon. O ikaw, meron pupuntahan, pumara ka ng jeep, at tinanong mo, saan mo papunta ito? Bahala na kung saan, sumakay ka. At titigil to kung saan namin maibigan, sasakay ka ba? No. Importante ang merong direksyon. Sabi nung iba, goal setting set us up for failure and the guilt that goes with it. Mga kapatid, walang garantiya. Sorry po. Walang garanti na lahat ng isinet mong goal ay matutupad. Amen? Walang garantiya na kapag nag-set ka ng goal ay mangyayari. Hindi lahat ng binadgetan mo ay matutupad at magaganap. Pero maigi na yung meron kang goal kaysa wala kang goal. Ang mabigat, sabi nga, failure ka for doing nothing. No? Automatic yun. If you will not set a goal, you are heading towards failure. No? Hindi po yan totoo. Now, next. Why is it important to have goals? Bakit importante ang pagkakaroon ng goal? So again, look at it in your own perspective. Kaya po ang ginagamit ko mga example sa leadership, sa pastoral, kasi pastor naman ako. Paminsan-minsan nakakaisip po ako ng tungkol sa pamilya bilang ama. So, pero nasa sa inyo na po yun. Tingnan nyo po ang pag-aaral na ito sa perspektibong kinalalagyan nyo ngayon. So, why is it important to have goals? A. Having goals make life meaningful, interesting, and exciting. Tama? Kasi meron kang inaasahan eh. Meron kang nilook forward. Meron kang gustong ma-achieve. Meron kang binabantayan. Importante dahil dyan sa mga bagay na yan. Nagiging meaningful ang iyong buhay. Alam niyo po ang cause minsan ng mga depression, ang cause ng mga lack of enthusiasm, yung lack of joy sa ministeryo, dahil wala kang goal. Ano pa nga bang gusto kong abutin? Ano pa nga bang gusto kong mangyari? Mga kapatid, pag wala ka ng ganung ginagawa sa buhay mo, titigil ka na. Magpapahinga ka. At most of the time, ito na yung simula ng kawalang productiveness o ng unproductiveness ng buhay mo. B. Goals are an effective way to measure our effort. Naranasan nyo na po ba maglingkod kayo ng 3 taon sa simbahang pinaglilingkuran nyo bilang pastor? Natapos yung term mo, wala kang masukat na naging achievement mo. Wala kang nasukat na naging bunga ng ministeryo mo. Nakaraos ka ng termino nang hindi naramdaman ang naging presensya mo. Natutuwa po ako sa Panginoon, yung mga nanonood at sumunod sa akin sa Tinig ng Pag-asa, na everyday ay naandito. Most of them nanggaling sa simbahang pinaglingkuran ko. Galing sa Caloocan, nanggaling sa Cavite City, yung iba nanggaling sa Buhay na Tubig, at yung iba po mga kapatid ay mga na-impluwensyahan po ng pagtuturo ng inyong lingkod. So ngayon po, na-measure ko na nag-create naman pala ako ng impact sa buhay ng mga taong ito. Dahil nung nandun ako sa simbahang yon, nakapag-set naman ako ng mga specific goals na na-achieve namin. Pero po ako simbahan na nadestinuhan, talaga naman po na nung araw, punong-puno yun. Ang daming tao. Kaya po, during that time, nangarap po kami, magkaroon kami ng offering, yung One Day for the Lord. Na idea ko po yun eh. One Day for the Lord. Isang araw na sweldo mo, bibigay mo sa Panginoon. Di ba 30 days naman 30 days a month. Yung isang araw lang kay Lord. Sabi ko, subukan lang natin. Sabi ng mga kontrabida sa council, wala yan. Mahahati lang ang ano niyan Yung tithes niyan, mahahati lang. Sabi ko, di subukan lang po natin. Wala na mawawala
Naku po, nung sinubukan, mas malaki pa yung income ng one day for the Lord kesa doon sa tithes and offering. Sa madaling panahon, milyon ang naipon. Nakapagpagawa po sila ng church building. Nagawa yung basement, nagawa yung, ang ganda, ang laki ng building. Mga kapatid, ito po yung mga importanteng goals. Dahil ito po yung magkikreate ng lasting impact. Goals are an effective way to measure your effort. Goals gives us targets toward which to aim our faith and our confession. Hindi po ba? Ano ba ang goal? Kung ang goal mo talaga, bigyang kaluwalhatian ng Diyos, makilala ng mga miyembro ng Diyos, di magtuturo ka ngayon. Gagawin mong goal ang pagtuturo ng doktrina. Gagawin mong goal at prioridad ang pagtuturo ng mahalagang mga bagay. It gives you target towards which to aim your faith, your effort, your confession, at etc. etc. Letter D, goals help us to stay focused and motivated. Kaya yung iba talagang wala nang focus eh. Wala na, nagre-react na lang. Kung anong magustuhan, yun na lang ang gagawin. Kaya walang direksyon. Minsan nga, mas importante pa yung pansarili na lang eh. Magbisikleta. Sabi sa akin ng isang kapatid, bakit mo puro bisikleta ang inyong ginagamit na example? Kasi yung mga anak ko, bisikleta ng bisikleta. Si Ruben, araw-araw tayo pwede magbike. Papaalam mo, pandemic nga ho, bawal maglalabas eh. Wala po akong ibang gustong patamaan. Pero yung mga pastor na bike ng bike dyan, kung tinatamaan kayo, titamaan kayo. Maintindihan nyo kung tama ba yung pinaggagawa nyo nga kesa sa magturo at magministeryo. Goals help us to stay focused and help us to stay motivated. Letter E, goal setting forces us to stretch and move from mediocrity to excellence. Di po ba? Kasi measurable yan eh. Bukas po mga kapatid, ipagpapatuloy natin ito. Medyo talagang hindi ho kakayanin ng power na matapos ngayon. Letter F, goals can keep us moving on the path toward ultimate purpose. Sabi po ni Hannah More, obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off the goal. Yung po yung mga obstacle daw ay yung mga nakakatakot na mga bagay na nakikita natin kapag tinanggal na natin ang ating mata sa goal. Pero hanggat nakafocus ka sa goal, sabi nga ni David si Goliath ay supot na hintil. Para sa mga army ni Haring Saul, si Goliath ay higanting hindi nila kayang talunin. Pero para kay David na nakafocus sa goal na maitaas ang pangalan ng Panginoon, tinawag niya ang higante bilang supot na hintil. Uncircumcised Gentile. Uncircumcised Philistine. Kaya pag inalis natin ang ating pananaw sa tamang goal, mga kapatid, makikita natin ang lahat bilang obstacle na ating katatakutan. Letter G, goal setting and achievements keep us fresh and alive. Goal setting and achievements keep us fresh and alive. Now, ilang mga verses bago po tayo magwakas. Una, Acts 20:22 hanggang 24, and see how I go bound in the spirit of Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me. Verse 24, ito maganda. But none of these things move me, nor I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. Sabi ni Pablo, alam ko naman na may naghihintay sa akin dyan na pagdurusa, may naghihintay sa akin dyan tanikala, pero hindi ako mapipigil. Ang layunin kasi niya to finish the race with joy in the ministry.
Goal setting and achievement keeps us fresh and alive. Another verse, 2 Timothy 4:6-8. Sabi po dyan, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Ayan, etc., etc. 1 Corinthians 9:24-27. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Ito po si Apostol Pablo. Ito po yung pagpapakita niya ng importance ng setting goals. At kapag ginawa raw natin ito, achievement keep us fresh and alive. Amen? At the goal setters Proverbs, blessed are those who aim at nothing. Sabi po, blessed are those, nakalagay ba yun? Wala. Blessed are those who aim at nothing, for they shall hit their target. Yun po yung goal setters proverb. Blessed are those who aim at nothing, for they shall hit their target. Yan, hindi po tayo matatapos. Sa Monday po, pag-aralan po natin, how does goal setting relate to all the will of God? Yun po ang ating pag-aaralan. So, sana po ay patuloy kayong sumubaybay para po sa pagpapatuloy ng mga gawain po natin. Saglit po tayong tumungo, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, aming amang dakil at makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa iyo sa mga pagtuturong ginagawa mo sa amin. Salamat po sa mga mensahe. Salamat po sa mga paalala. Salamat din po sa mga pagpapagaling sa amin pong mga karamdaman. Salamat din po sa mga suliranin na binigyan mo ng kalutasan. Salamat po sa probisyon sa araw-araw. Patuloy po ang aming pagdaing sa aming mga kapatid sa iba't iba nilang mga kalagayan sa buhay. Huwag mo po silang pababayaan. Lalo na po yung mga nakikinig sa tinig ng pag-asa, ikaw po ang patuloy na magpala po sa kanila. Father, we give you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan, so magandang araw po mga kapatid. At magandang araw po kay Ate Paz Mendoza, kay Ate Apin Reyes, kay Nanay Gina Medalla, kay Kuya Larry Montillano, kay Nanay Carolina Bukiran, kay Ate Carol Forbes, kay Ate Maricruz, kay Ate Yoli Makatumpag, kay Ana Marie Visto, magandang araw po mga kapatid. Ate Ellie Fernandez, Ate Elizabeth Sanchez, at kay Pastor MJ Velasquez, kay Ate Mirna Sinfuente, Ate LV Pasquel, kay Ate Mirna, kay kapatid na Meryl Cornejo, kay Ate Paz de la Cruz, kay Ate Betty Saria, magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Kapatid na Maribeth Eusebio, kay Ate Nene Enriquez, kay kapatid na Jeng Eusebio, kay kapatid na Lay Presa, magandang araw sa iyo, kay Ate Marilyn Silang, kay Ate Yoli Kerubin, kay Kuya Eric Maynez, kay Ate Del at Kuya Eddie Sauler, kay Kuya Boyet Kerubin, kay Ate Yoli Dipol. Ate Yoli, sana po ay patuloy pong kumilos ang Panginoon sa inyo. Malabo po yung mata ni Ate Yoli because of cataract. Sana po ay patuloy po natin siyang idulog sa Panginoon. Kuya Larry Montillano at Merly Toledo, kapatid na Marjorie at Daryl Almasar, pagpalain kayo ng Panginoon. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Ate Telly Hernandez, patuloy din po kayong magpagaling. Kapatid na Donalyn Abanilla, Ate Vanji Magnaye, Ate Neneng Sintos, Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Ate Mirna Sapitan, magandang araw po sa inyo. Kuya Nicandro Sarinas,
Ate Cora Dolor, Tita Myra Paredes Libertino, mga kapatiran sa Aristocrat, Kuya Van and Ate Del Magkawas, magandang araw po sa inyo. Nanay Elong Santarin, ganun din po kay Oswald, sa inaanak ko si Oswald Luarca, Ate Virgie at Kuya Alvin Darapisa, magandang araw. Kapatid na Christy Reyes at Nanay Belen Olaes. Ayan, mga kapatid, pag paumanhin na po ninyo, talaga napasarap po ako, 8:33. Mga sumablay ako sa goal. So magandang araw po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Again, paalala lang po, magkita-kita po tayo sa Tinig ng Pag-asa Worship sa Sunday, alas 8 po sa Philippines, 7 po dito sa Winnipeg. Meron po tayong speaker uli sa Sunday. Sana kasabikan nyo, mahusay po yung speaker natin sa Sunday. At paalala po, mamayang gabi, meron pong Zoom meeting ang mga small group ng Winnipeg Unida. Secured ka na ba ang title? I hope lahat po ng small group members ng Winnipeg Unida ay makadalo mamayang gabi. So, alas 7, ano po ba yung oras? Anyways, mamaya po, i-post ko na lang po. Makikita nyo po kung sa atin pong timeline ang oras po ng gawain mamayang gabi. At bukas po naman, araw ng Sabado, gawain po naman ang lahat ng kalalakihan ng Winnipeg Unida. Alas 7 po ng gabi, Sabado, magkita-kita po tayo para po sa gawain ng kalalakihan. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!